Yan, good day. So mga kaibigan, update ko lang kayo ha. So marami kasi mga nag-comment doon sa video natin tungkol dito sa ating Honda Click na 125 version 3. Mga kaibigan, ito may leak siya. Kung hinugasan natin kanina para makita ko kung talagang may leak or ano, pansinin nyo, ayan, kita nyo naman na may leak. Kauhugas lang yan kanina. So hinugasan natin, madumi agad ulit no. Ayan, hugasan natin. And mukha talagang oil seal yung sira ng click na to. 1 month old, so 1,100 or magwa 1,2 na yan yung odo nito. Nirelease to sa akin nung April 17, pero yung kanyang ORCR ay April 1 na nakalagay. So wag niyo natin masyado pag-usapan yon. And eto, ayan mga kaibigan, no? Kita nyo? Meron talagang leak. Oh, kita? Tumatagas talaga yung langis niya. Bagong hugas. And yung version 3 natin is eto. Sabi nung iba, try daw natin sa Lemon Law. Mga kaibigan, ang Lemon Law, base dun sa ni-search natin or nagtanong tayo, nag-search tayo kung ano ba yung Lemon Law, base dun sa nakita natin o sa na-search natin, ay para ito sa mga 4 wheels lamang. Kaya wala pong Lemon Law tungkol dito sa ating motorsiklo o para sa ating motorsiklo. Correct nyo na lang ako mga kaibigan kung tama ako na yung kanyang Lemon Law ay para dun sa 4 wheels. Tapos mga kaibigan, may nagsabi din na baka doon nalubak or nawalwal tayo gumamit, nasa nagamit naman daw o baka daw overload. Clear ko lang mga kaibigan, bago natin gamitin itong click na to, yun kita nyo naman ay nagtanong muna ako sa kasa ano ang tamang pagbe-break in ng motor na katulad nito, especially bago di ba? Ang sabi niya sa akin mga kaibigan, hanggat wala pang 1,000 na odo, hanggat maaari ay hindi ka aabot ng 60 km/h ang dapat tatakbo mo. Sinunod ko yun mga kaibigan, na hindi ako lumalampas ng 60 km ang aking takbo, kasi nga gusto ko ma-reach yung 1,000 bago ko taasan yung aking odo o bago ko bilisan. Kaya yun, sinunod ko yun, sinabi ni Kasa. Sabi nung mekaniko nila, mas maganda ganun ang gawin natin para mas maprotektahan daw yung makina. Yun lang. Ito yung hindi natin masyado naisip na ito pala yung magkakaroon ng problema, yung kanyang shock. Sabi nung iba may warranty daw. Wala po, galing po ako sa Kasa. Wala pong warranty na binigay sa akin si Kasa. Yun ang sabi nila sa akin, na wala pong warranty pag shock. So makina or wiring lang daw ang merong warranty. Yung kabila naman mga kaibigan, wala naman siyang sira Yan. And then kung may nalubak daw ako, wala din po ako natatandaan na nalubak ako ng sobra-sobra o ng malalim. At ang gamit ng motor kong to mga kaibigan ay bahay at trabaho lamang. So pagdating sa trabaho, pahinga na yan tigil na yan. 8 ng pasok ko ng umaga hanggang 8 ng gabi. So ibig sabihin halos maghapon din na hindi tumatakbo to. Gagamitin ko lang siya pag uuwi at saka pagpapasok. Sa bahay hindi ko rin masyadong ginagamit kasi nga mga kaibigan, meron din pa naman tayong isang motor. And sa mga nagsasabi o sa mga nagtatanong baka first time ko magkaroon ng motor, mga kaibigan, pang 5 motor ko na to. So tiwala kasi ako sa Honda. So lahat ng motor na ginamit ko or mga naging motor ko ay puro Honda. Meron akong unang-unang motor natin na yung Wave Alpha, tapos yung Wave 125, tapos yung ating CB110, tsaka yung pinakahuli natin yung Honda Beat. At ngayon ito yung Honda Click, kasi alam ko naman na maganda yung quality talaga ni Honda, especially sa mga makina niya. Alam ko wala akong nagiging problema dyan, pero yun nga yan, naging issue ko talaga dito. Yan hanggang ngayon mayroong pa rin lumalabas na langis. Yan. So 1 month old, 1,100 o magwa 1,2 na yung odo nito. Ito yung issue niya. Wala daw pong warranty ang shock ng motorcycles. Yan lang mga kaibigan, in-update ko lang kayo. Tsaka yung mga ibang nagsasabi na nagwalwal ako, hindi po walwal ang ginawa ko sa motor na to. Sinunod ko rin yung sinabi ni Kasa na hanggat maaari huwag kang tatakbo ng 60 hanggat wala pang 1,000 yung odo natin. Okay, so sinunod ko yun. And yun lang. Siguro, sabi nga ng iba, factory defect, natsambahan tayo, or may issue talaga, nagkaroon ng problema talaga. Minsan wala naman talagang brand na 100% na
wala nagiging depekto siguro, no? Siguro, correct nyo na lang ako kung mali na banggit ko. Pero, ito, na-encounter natin sa Honda, yan, nagkaroon ng leak. Okay? So, yun lang mga kaibigan. Kayo, comment down na lang ulit kung may na-experience ba kayo sa mga Honda Click nyo. Alam ko, gusto ko talaga Honda Click eh. Kaya nga ito, binili ko eh. Gusto ko talaga to. Alam ko performance nito. Ang ganda ng mga review nito. Kaya lang, talaga napatapat sa akin na hindi ganun kaganda yung inabot natin. So, yan. And, sana, yun. Comment na lang kayo ng kung ano mga na-experience nyo sa Honda. At share ko lang din, baka nga next week na doon tayo sa Honda Philippines, Batangas. So, may in-invite tayo dun eh. Okay? Yun lang. Maraming salamat. Bye! Thank you. Sana maayos natin yan. Oil seal lang naman yan. Thank you.